Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngayon tayo po ay sama-samang manalangin upang tayo samahan ng ating dakilang Diyos. Opo, dakila at mapagpala namin Diyos, Ama naming banal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, minsan pa Ama, sa unat palalangin minamahal, ginagalang pastor, patuloy po namin pinaabot sa iyo Diyos, hallelujah, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglugahati, pagdakila at pagsamba, sa umagang ito mahal na Panginoon, maraming salamat Diyos, sa patubay, paggabay, pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maraming salamat, sa paglangis mo sa bawat yugto ng imbal gawain, mahal na Panginoon, minsan pa Ama, sa bagay ito Diyos, hallelujah, ang pagkikinig at pag-aaral, ng salita ang dalangin, buksan mo ang mga puso at isipan, ihanda mo ang mga pangunawa, mahal Panginoon, hallelujah, ngunit patawarin mo kami sa lahat na aming mga nagawa, inisip, sinabi, na hindi mo kinalugdan, mahal Panginoon, hallelujah, patawarin mo kami, Diyos, hallelujah, makalinisin mo ang mga puso at isipan, mahal Panginoon, hallelujah, maging malingkod, sa kanang akin lang wala akong magagawa, gamitin lamang ako, bilang daluyang papalang espiritual, mahal Panginoon, hallelujah, so ito na aking may pahit ng salita na may pag-ibig, kalakip ang kapangyarihan nagmumula sa iyo, mahal Panginoon, sumaming ko Diyos, hallelujah, sa bumagdamag nito at aming sinasaway lahat ng demonyo, hadlang, pagkalilang, cast out, cast out right now, in the name of Jesus I pray, amen and amen, lahat magsabing, praise the Lord, amen, puri natin dagalan Diyos, minamahal, tayo po ay muling makapanumbalik sa ating upuan, at tayo po minamahal ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Ngunit bago yung minamahal, misa pa akong nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri at paglubalhati, pagdakila sa ating katastasan ng Diyos na buhay, ang ating pagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Double honor to our beloved parents, the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mabubuting aral turo ng ating minamahal, ginagalang ng buting evangelista Pastor Willie Almeida, and beloved assistant pastor Nancy Almeida. Greeting to the Almeida family, the beloved children, to our beloved co-preacher, beloved elder, beloved co-workers, and beloved brethren, isa pong pinagpalang madaling araw sa ating lahat. Amen. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gising batang lahat ng minamahal. Amen. Puri na ang ating tagal ng Diyos minamahal. Isa pong Happy New Year sa ating lahat. Amen. Tayo po ay pinagpalang minamahal sapagkat tayo po ay narito ngayong minamahal sa ating pananabahan. Unang pananambahan minamahal ko sa taong 2026. Amen? Ang ating overnight prayer. Kaya nga tayo po ay pinagpala ng ating pinakmamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Binabati rin natin minamahal ang ating mga beloved televiewer, minamahal. Blessed viewing po sa inyo lahat. Purihin ang ating pinakmamahal na Panginoon. Praise God. Sa gabing ito, sa umagang ito minamahal, mag-aaral tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ba ng ang mga anak ng Diyos ay masaya? Lahat bang sabi, praise the Lord? Amen. Puri ng ating pinakamamahal. Dapat lang tayo po ay maging masaya. Pero kung mayroon pa rin na kakulong sa kalungkutan, minamahal, ito po yung pag-aaralan natin, minamahal ko. Bigyan natin pamagat, how can we be happy this year, 2026? Amen. How can we be happy this year, 2026? Paano tayo magiging masaya ngayong taong 2026 taon? Amen? Praise the Lord. Basahin natin minamahal ang kawikaan 15:13, 17:22 at 12:25. Sunod-sunod natin basahin yung minamahal. Sundan po natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng Kawikaan, 15:13, 17:22 at 12:25. Dito po sa 15:13, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Dito po sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Dito po sa 12:25, ang kabigatan ng puso ng tao ay nagpahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Amen. Amen. Palakpakan natin minamalanga din dakilang Diyos. Ang Diyos pong minamala magpala ng kanyang salita. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng ating pinakmamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, makikita natin sa mga talata na ating nabasa
The goodness can be achieved if our hearts are happy. Amen? Makikita natin yung mga kabutihang ating matatamo kapag yung ating puso ay masaya. Amen? Ang sabi ng ating nabasa, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Hindi mo pwedeng itago kapag ikaw ay masaya. Nagre-reflect yan sa iyong mukha. Amen? At yung may masayang puso mang minamahal, makikita mo lagi yan nakangiti. Amen? Kahit lahat ng masalubong niya, ngingitian niya. Kahit nga kaaway mo, kaya mong ngitian pag masaya ang iyong puso. Amen? Kaya lang, huwag kang ngingiti nang ikaw ay mag-isa lang. Amen? Pwede naman. Huwag lang may nakakakita. Amen? Kasi kapag masaya ka, kahit nag-iisa ka, talagang pag naalala mo yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyong buhay, masayang masaya yung puso mo. Amen? Lalo na kapag naalala mo, minamahal ko, yung buong isang taon, nilingap ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, iningatan ka ng ating mahal na Panginoon. Ito yung nagpapaligaya sa iyong puso, minamahal. Amen? Kaya ang sabi dito, ang masayang puso ay nagpapasaya ng muka. Amen? Kaya nga kahit ikaw ay hindi palangiti, hindi maikukubli ang saya ng iyong puso na iyong nadarama kasi nagre-reflect ito sa iyong mukha. Lahat magsabi yung praise the Lord. Ito po yung kabutihang bagay na ating matatamo kapag ang ating puso ay masaya. Amen? Lahat ng may masayang puso magsabi yung praise the Lord. Amen. At ang sabi rito ng mga naman ng 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Tama po ba mga namahal? Kapag masaya ang iyong puso mga namahal, ito raw ay mabuting kagamutan sa iyong katawan. Kahit meron kang nararamdaman, kapag masaya yung puso, hindi mo mapapansin yung karamdaman. Amen? Hindi mo ito tinitignan. Ang tinitignan mo ay yung kagalakang iyong nadarama sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga maraming mga Kristiyano minamahal ko na kahit may karamdaman, kahit magpahanggang ngayon, mayroon pa rin silang karamdaman. Hindi ito nagiging dahilan para sila ay tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi yung kagalingan mga minamahal ko, yan po ay consolation lang minamahal na ibinibigay ng Diyos. Kapag tayo naglingkod sa ating mahal Panginoon, yung mga kagalingan ng ating karamdaman mga minamahal ko, ito mga minamahal ko ay dagdag na lamang na pagpapala ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ng ating mahal Panginoon na ikaw ay itinuri ng Diyos na anak niya at takabagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi yung praise the Lord. Kaya nga ang masayang puso minamahal ko ay mabuting kagamutan. Amen? Maraming kagamutan minamahal. Ang dinudulot minamahal ko ng isang taong mayroong masayang puso mga minamahal. Kaya kapag ikaw ay mayroong isang masayang puso, mga kapatid ko, yung karamdaman mo, hindi mo napapansin, magaling na pala. Amen? Bakit? Kasi ang laging nararamdaman ng iyong pusong minamahal ay yung pag-ibig mo sa Diyos. Ganun po minamahal. At ang sabi rito minamahal ko ng Kawikaan 12:25, pakinggan niyo mga kapatid, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yung mabuting salita, minamahal ko, masusumpungan lamang natin ito sa salita ng Diyos. Amen? Dahil yung salita, minamahal ko, ng tao kung minsan nakakasakit. Amen? Bagamat yung salita ng Diyos kung minsan ay masakit din, pero ito po ay pagtutuwid. Amen? Amen? Lahat magsabi ang praise the Lord. Ganun po minamahal. Kaya nga sabi rito, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. May lalo na yung salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nasa problema, andyan yung pag-comfort ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw mga minamahal ay may pangamba, mayroon kang inaalala mga minamahal, mayroon kang alalahanin sa buhay ang Diyos. Mga minamahal ay naririyan sa pamamagitan ng kanyang mabuting salita, ikaw ay napapasaya. Lahat magsabi yung praise the Lord. Itong minamahal, makikita naman natin mga kapatid ko sa mga talata na ating nabasa kung ano ang ating matatamo kung ang ating puso ay hindi masaya. Ang sabi dito minamahal, ulitin natin sa 15:13,
Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Amen? Kita nyo, kapag mapanglaw pa lang yung puso, nababagbag ang iyong espiritu, ang iyong diwa. Naapektuhan yung espiritual. Amen? Kaya kung minsan yung kalooban ng Diyos, hindi mo na magawa. Kasi hindi masaya ang iyong puso. Bakit hindi naging masaya ang iyong puso? Wala kasi nakapagpapasaya ng ating puso, kundi yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, minamahal, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Amen? Kaya kapag ikaw ay kulang sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi ka magiging maligaya. Amen? Kaya kapag may pagsubok ka, hindi mo alam ang Word of God, matatabunan ka ng pagsubok. Amen? Pero kita mo yung mga tao, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, na alam ang salita ng Diyos, kahit may katitisuran, kahit may pagsubok, kahit inuusig, nagpapatuloy maglingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpapasaya sa kanilang puso. Ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ito ay mabuti. Ang mabuting salita ay nagpapasaya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito minamahal, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Kaya nga minamahal sa mga taong laging nalulungkot, minamahal, gawa yan ng diablo. Amen? Pinalulungkot ka. Ayan, tagal-tagal mo na naglilingkod sa Diyos hanggang ngayon, hindi ka pa rin pinagpapala. Amen? Maraming ini-inject sa isip mo, minamahal, para ikaw ang malungkot. Amen? Maraming alalahanin, kabagabagan. Pero tandaan natin, minamahal, ang sabi ng Biblia, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Amen? Kaya iwasan natin, minamahal ko, na tayo po ay magkaroon ng kalungkutan. Amen? Nung dumating yung pagpasok ng bagong taon, laging ang bati, Happy New Year. Amen? Buti pa yung taon, happy. Amen? Tapos ikaw hindi. Amen? Kung happy yung taon, mas lalo kang maging happy sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Anong sabi dito minamahal ko ng 17:22? Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ito ang minamahal. Kapag palabagbag ang iyong diwa, malungkot ang iyong espiritu. Nakakatuyo pala ito. Nakakapayat. Nakakaapekto. Amen? Amen? Maapektuhan ka. Kaya pansinin niyo minamahal, yung mga taong malulungkutin, puro ang iniisip ay problema, karamdaman. Lahat ng alalahanin, iniisip, ano nangyayari? Saan nauwi? Nagiging depressed sila mga minamahal. Amen? Yan po ang kanilang tinatamo kapag ang kanilang puso ay hindi masaya. Amen? Lahat magsabi ang praise the Lord. Kaya kinakailangan tayo po ay maging masaya. Ang sabi ng 12:25 minamahal, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot. Ito minamahal, parang malaki kasing pasanin. Pasanin minamahal yung kabigatan ng puso. Yung meron kang dinadala. Ito yung mahirap sa isang tao. Kapag dinala na sa yung puso minamahal, ang lahat ng bagay, problema, karamdaman, mga alalahanin sa buhay, ito yung nagpapabigat sa puso at ang sabi ng Biblia, ito raw ay nagpapahukot. Madali palang tumanda ang isang tao na malulungkutin. Amen? Bakit? Kasi lumulukot yung muka. Hindi kagaya ng masayahin, nababanat yung muka. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, this year 2026, napakaraming oportunidad para sa mga anak ng Diyos. Marami mga minamahal. Ito yung panahon mga minamahal upang lalo tayo maging masaya. Ito yung panahon mga minamahal ko na tayo po ay lalong pabutihin yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung mga hindi natin nagawa noon sa ating paglilingkod sa Diyos, gawin natin ngayon. Di ba yung sa libutan may sinasabing New Year resolution? Amen?
Ganon din dapat yung mga Kristiyano. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noon na mabubuti, dapat gawin mo na ngayon. At yung mga ginawa mo noon na hindi mabubuti, huwag mo nang gawin ngayon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ganun po, mga minamahal. Sapagkat ito yung panahon, mga minamahal, na dapat tayo ay lalong laging masaya sapagkat nalalapit na yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Marami ng tanda eh. Katulad yung mga nag-i-scan na yung ng mata, minamahal, yung iris ng ating mata, tinitignan, ni-scan mo minamahal. Yan po minamahal ko ay para makuha yung pong ating identity. Amen? Kaya sa mga tao minamahal na naghahangad ng pera na hindi alam ang salita ng Diyos, na na-scan yung kanilang mga mata, hindi nila alam mga kapatid ko na ito pala para mamonitor sila. Pagdating ng panahon, kapag ikaw ay naiwan sa rapture. Amen? Pero kapag ikaw ay Kristiyano, minamahal, kapag alam natin minamahal ko na hindi makabubuti, wag tayong magpa-scan. Pero kung hindi naman natin alam, tayo na-scan. Amen? Wala pa rin tayong dapat ipag-alala. Magpakainit ka lang sa Panginoon at pag nasama ka sa rapture, baliwala yung scan na yun. Amen? Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal pa. Kaya nga, ang taon nito minamahal na 2026, dapat lalo nating pagbutihin yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo minamahal, walang sinumang tao, mga kapatid ko, na magiging kontento ang kanyang buhay at magiging masaya ang kanyang buhay kung hindi niya makikilala at matatagpuan ang Panginoon sa kanyang puso at hindi niya paglingkuran ang Diyos. Amen? Kaya nga, tayo napakapalad mga kapatid ko sapagkat nasumpungan natin minamahal ang maligayang buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Bakit? Alam niyo minamahal, sapagkat lahat ng buhay, minamahal, lahat ng bahagi ng buhay ng ating mahal na Panginoon, ito ay pinagmumulan ng kagalakan. Naniniwala ba kayo mga minamahal? Lahat ng bahagi ng buhay ng ating mahal na Panginoon, pinagmumulan ito ng kagalakan ng mga kapatid ko, ng mga Kristiyano. Una, His birth. Yung kanyang kapanganakan. Ito ang pangako mga minamahal ko para sa ating kaligtasan. Yung kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ka ng kaligtasan, hindi ka maging masaya. Amen? Amen? Kung alam mong ikaw ay patungo na sa impyerno, tapos bigla kang maligtas, hindi ka ba maging masaya no? Kaya nga, yung pong kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, pinagmumulan din niya ng kagalakan ng lahat ng tao para sila ay maligtas. Sabi mong minamahal ko ng Lucas 2:11, ako na magbasa, sulat ko na lang, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kayong mga takot. Sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Kita nyo? Dinalahan tayo ng malaking kagalakan sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating mahal Panginoon. Sapagkat ang kapanganakan ng ating mahal Panginoon ko, ito po ang simula ng ating kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi rito minamahal, dinalahan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sabi ng anghel, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito minamahal. Kaya yung kapanganakan ng ating mahal Panginoon, bahagi ng kanyang buhay. Ito pong minamahal ko ay pinagmumulan ng ating kagalakan. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing amen. Ganun pong minamahal ko. Kaya nga tayo pong minamahal ko ay napakapalad. Sapagkat yung lahat ng bahagi ng buhay ng ating mahal Panginoon, pinagmumulan ito ng kagalakan sa lahat ng mga Kristiyano. Unang-una na nga, yung kanyang kapanganakan. At ang ikalawang minamahal ko, His life. Ang kanyang buhay, minamahal. Inilaan ng ating mahal yung kanyang buhay, minamahal, upang pagalingin yung pong ating mga karamdaman. Amen?
Sa pamamagitan ng buhay ng ating mahal na Panginoon, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Ang sabi ng Mateo 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit ng lahat ng karamdaman ng mga tao. Amen? Gumaling ang karamdaman mo dahil sa ating mahal Panginoon, hindi ka magiging masaya. Amen? Meron bang tao mga minamahal ko na gumaling karamdaman tapos hindi naging masaya? Amen? Lahat ng masaya magsabi ang praise the Lord. Ganun po minamahal. Yung buhay ng ating mahal na Panginoon, kita minamahal, inuukol ng Diyos ng ating mahal Panginoon Jesus. Yung kanyang buhay, minamahal ko, sa paglibot-libot. Pagpapagaling ng mga may sakit, may karamdaman, pagbabahagi ng ebanghelyo, ng kaligtasan, dun inilaan ng ating mahal Panginoon yung kanyang buhay hanggang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung buhay ng ating mahal Panginoon ay pinagmumulan din ito po ng ating kagalakan. Amen? Yung ikatlong minamahal ko, His death, minamahal, yung kanyang kamatayan. Yung kanyang kamatayan, minamahal ko, pinagmumulan ito ng ating kagalakan, minamahal ko. Bakit? Ito ang ibinayad. Ito ang ipinantubos para sa ating mga kasalanan. Amen? Tinubos tayo, hindi ka matuwa, hindi ka magkaroon ng kagalakan. Amen? Parang ikaw ay patungo na ron sa kapamakaan, ngunit binili ka ng ating mahal na Panginoon. Binayaran, manginamahal ng Diyos, ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ikaw, ako, tayo lahat sa ating kasalanan, manginamahal. Pinatawad yung ating kasalanan. Sinong tao, manginamahal ko, ang may malaking utang na nang hindi na pinabayaran sa kanya ay hindi natuwa? Amen? Hindi lang libo, milyon ang katumbas. Kung itutumbas natin sa halaga, yung kabayaran ng ating kamatayan ng minamahal. Ngunit binayaran ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Jesus ng sarili niyang buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya maging maligaya ka dyan na tinubos ng Diyos ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Ang sabi ng Biblia, Hebreo 9:22, lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen? Kaya nga, hindi mapapatawad yung ating kasalanan kung hindi namatay ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya dapat dyan lang magkaroon na tayo ng malaking kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. At yung ikaapat, mga mahal, His resurrection. Yung kanyang muling pagkabuhay. Isa ring malaking kagalakan ito sa ating minamahal ko. Bakit? Sapagkat pinagtagumpayan niya ang kamatayan para sa ating pananampalataya. Amen? Pinagtagumpayan ng ating mahal po yung kanyang kamatayan sa pamamagitan ng minamahal ng kanyang kamatayan, ng minamahal, nagtatagumpay yung ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ang praise the Lord. Basahin natin ang sabi ng 1 Corinto 15:14 at italo natin sa 17. Can you read it? Ayon po dito sa unang mga taga-Korinto, ang kapitulo po ay 15 at ang mga talata po ay 14 at 17. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Lahat magsabi ang praise the Lord. See? Kita nyo na mahal? Kaya isang malaking kagalakan mga kapatid ko, yung muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng sabi dito ng ating nabasa, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, walang kabuluhan pala yan.
kung hindi binuhay ang ating mahal na Panginoon. Kung nanatiling patay ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito minamahal, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, anong silbi ng ating pananampalataya kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi binuhay? Amen? At ang sabi ng 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Amen? So, hindi nalinis, hindi napatawad yung ating kasalanan. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga isang malaking kagalakan ng minamahal ko yung muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga dapat ang mga Kristiyano nagagala, hindi minamahal ko, binibigyan mga minamahal ko ng lugar ang lungkot sa kanilang puso. Dapat laging masaya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. At yung ikalimang minamahal, His ascension to heaven, yung kanyang pag-akyat sa langit. Kagalakan din natin yun, minamahal. Bakit minamahal? Ang pag-akyat ng ating mahal sa langit, mga kapatid ko, siya ay nangako na muling babalik para sa atin. Amen? Sabi dito minamahal, sundan niyo ako mga kapatid ko. 1:14, 2:3, sabi dito, in my Father's house are many mansions. Sabi dito minamahal ko, ang ating mahal na Panginoon, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Pupunta rin siya rin minamahal para ipaghanda tayo minamahal ko ng kalalagyan, ng titirhan. Sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y para roon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa ang sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay tumuon. Lahat magsabing, praise the Lord. Di ba isang malaking kagalakan yan? Someday makakapiling na natin ang Diyos. Amen? Nangako siya. Kaya nga siya muling nabuhay, umakyat sa langit. Para pag siya ay bumalik, ikaw, ako, tayong lahat na masumpungan ng ating mahal na sumusunod sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kukunin ng ating malapin upang kanyang makapiling. Sapat ang sabi niya, upang kung saan man siya naroroon, tayo naman din ay dumuon. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, to be happy is very simple. Mga minamahal, have Christ in your heart and you have happiness in your life. Amen? Simple lang, di ba? Simple lang ang maging masaya. Kinakailangan magkaroon ka lamang ng Kristo sa puso at magiging maligaya na ang iyong buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Bakit, mga kapatid ko? Sapagkat si Kristo minamahal ko ang kagalakan ng ating puso. Sabi dito minamahal, save Him and you will have joy in your heart. Paglingkuran mo siya at magkakaroon ka ng kaligayahan sa iyong puso. Sapagkat lahat ng bahagi ng buhay ng ating mahal na Panginoon ay pinagmumulan ng kagalakan. Lahat magsabing, praise the Lord. Joy in fellowship with our Lord Jesus. Sabi dito ng mahal, kailangan magkaroon ka ng kagalakan sa pagkikisama sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi dito, fellowship with Christ, yung mahal. But if you walk in the light, as it is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen? Ngunit kung tayo nagsisilagat sa liwanag, sabi ng Biblia, na gaya niyang nasa liwanag, mayroon daw tayong pakikisama sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa pamagitan ng kanyang anak sa ating mga kasalanan. Amen? Nililinis yung ating kasalanan kapag tayo nagpe-fellowship. Amen? Kaya mayroong malaking kagalangan sapagkat kapag ikaw ay naririto sa bahay, sambaan, ikaw ay may kasalanan na gawa. Ang naman, lilinisin ng ating mahal na Panginoon ang iyong kasalanan. Amen? Tandaan natin mga kapatid ko, the power of the fellowship is
cleanses us from all sin. Amen? Ito yung kapangyarihan minamahal nung ating fellowship. Ito yung kapangyarihan ng ating pananambahan. Ang kapangyarihan ng ating pananambahan ay upang linisin yung ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise God. At ikalawang minamahal ko, sabi dito, joy in fellowship with our fellow brethren. Amen? Sabi dito minamahal ko, kagalakan sa pakikisama sa mga kapwa mananampalataya. Dapat kapag kasama mo yung kapwa mo mananampalataya, dapat masaya ka. Amen? Meron kang kagalakan sa iyong pusong minamahal. Ito ay fellowship with Christian. Amen? Ang sabi ng Biblia, awit 133:1, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitaang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Yung magkakapatid, magkakasama yan, nagkakaisa. Yung Espiritu. Amen? Not with the wrong type of people. Hindi po sa mga maling tao. Dapat tayo makisama. Ayaw ng Diyos na tayo po, mga minamahal, ay nakikisama sa hindi mga mananampalataya. Ayaw ng Diyos. Basahin natin naman ang sinasabi ni 2 Korinto 6:14 at italod din sa 17. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kapitulo 2 po ay 6, ang talata po ay 14, talon po sa 17. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Dito po sa 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kita naman, ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ayaw na ikaw ay makikisama. Mananampalataya ka, naglilingkod ka sa Diyos, makikisama ka sa mga hindi mananampalataya na ang kanilang ginagawa ay yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mahawa ka. Amen? Kapag ang isang kamatis na halo doon sa mga bulok ng kamatis, yung matinong kamatis mabubulok din. Amen? Kaya kahit ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, pero nakikisalimwa ka, nakikisama ka, nakikibagay ka. Kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin. Hindi ito gusto ng Diyos. Kaya sabi niya minamahal, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? Ano nga ba? May pakikisama ba ang kalikuan sa katuwiran? Wala. Sabi dito, at anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Pwede ba magsama ang masama at mabuti? No. Pwede ba maghalo ang langis at tubig? No. Saan mang paraan ng minamahal ko? Iibabaw ang langis, iilalim ang tubig. Amen? Kaya hindi pwedeng magsama ang banal at hindi banal. Hindi po pwedeng magsama ang minamahal ko, ang anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Kaya sabi ng 17, minamahal, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ikatlong minamahal, joy in battle. Kagalakan sa pakikipaglaban. Amen? Ang mga Kristiyano minamahal ko ay dapat humarap sa pakikipaglaban. Amen? Hindi yun away, mga minamahal, ha? Hindi yung aawayin mo yung kapitbahay mo na hindi nagbayad ng utang sa'yo. Amen? Ang pakikipaglaban natin, minamahal, ang sabi dito ay hindi laban sa laman. Amen? At dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito. Ibig sabihin, ang ating kalaban, minamahal, ay masamang espiritu. Amen? Amen? Kayong kapatid mong minamahal, wag mong aawayin kung may nagawa mang mali sa'yo.
Ang may kagawa niyan, yung masamang espiritu. Yun yung ating kalaban. Kaya ang sabi dito, minamahal ko, kailangan meron tayong kaligayahan sa pagkikipaglaban ng minamahal. Amen? Kinakailangan tayo po ay lalaban. Kasi kung hindi tayo lalaban, maging talunan tayo. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Ang mga Kristiyano mga minamahal, hindi po mga minamahal, mga duwag, ang sabi ng Biblia, ang mga duwag daw tapon sa impyerno. Pero hindi tayo naging matapang dahil sa pagkikipaglaban sa laman at dugo, kundi tayo po ay kinakailangan maging matapang sa pagkikipagbaka, laban sa kasamaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga lalabanan natin mga animal ang hilig ng laman. Anong sabi ng Biblia? Roma 8:5-8. Malapit na tayo matapos minamahal. Roma 8, kapitulo 5, talatang 5 hanggang 8. Mula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talatay 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Ito yung ating lalabanan. Yung laman. Lalabanan natin yung ating sarili. Amen? Ibig sabihin, hindi na dapat minamahal, nangingibabaw yung ating sarili, kundi ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Sapagkat magkalaban ito, sabi ng Biblia, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Gusto ng ating katawan, mga minamahal, yun sa laman, mga minamahal. Sabi dito, datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ang gusto ng Espiritu ay ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng ating mahal Panginoon, kayo magsipanalangin, kayo ay mga puyat at magsipanalangin upang wag kayong mga hulog sa tukso. Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan may ibig, datapat mahin ang laman. Ang ibig ng Espiritu, sundin ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng laman ng minamahal ay gawin ang mga bagay na hindi nais ng Diyos. Kaya nga sabi rito ng 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen? Ang sabi ng 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit sa Diyos. Kita yung mga kapatid? Kapag pala ginagawa mo ang layaw at hilig ng laman, nakikipagkagalit ka sa Diyos. Ayaw kasi ng Diyos yun. Amen? Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Tandaan natin ang sinabi ng 8, minamahal, at ang mga nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Cannot please God. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. So, labanan din natin mga namahal, hindi lang ang laman, lalabanan din natin mga namahal ko ang lahat ng uri ng katamaran. Amen? Sabi, bakit Brother Romy nasama yung katamaran? Ay, basahin natin Roma 12:11. Sundan po natin mga kapatid. Last 2 verses na tayo pagkatapos niyan. Dito po sa Roma, ang kapitulo po ay 12, versikulo po ay 11. Huwag mga tamad sa pagsumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Lahat magsabi niya, amen. Ito yung sinabi ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sabi niya, mga inimal, huwag kayong maging tamad sa pagsusumikap. Ano pa yung dapat natin pagsumikapan, mga inamahal? Yung paglilingkod natin sa Diyos. Ano bang ginagawa natin pag tayo naglilingkod sa Diyos? Ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung tayo nagpupuri sa Diyos. Dumadalo sa gawain ng ating mahal Panginoon. Gumagawa ng mga mabubuting bagay.
para sa ikalulugod ng Diyos. Kaya wag daw nating katamaran, tayo magsumikap, gawin yung mga bagay na nais ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, maging maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kapag sinabi mapaglingkod sa Panginoon, mga naman, ginagawa ang mga bagay na nais ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga ito po, minamahal ko, ay labanan din natin. Labanan natin sa ating mga sarili. Minsan tamad tayong dumalo. Amen? Minsan tamad tayong mapuri. Amen? Yung katamaran na yung minamahal ko ang tinutukoy na Apostol Pablo na ating labanan. Kinakailangan tayo po ay maging maninga sa Espiritu. Ibig sabihin ng maninga sa Espiritu, minamahal ko, yung maging mainit ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yung ikapat, minamahal ko, joy in obeying God's commandments. Minamahal, yung kagalakan sa pagsunod, mga kapatid ko, sa mga utos ng Diyos. Dapat mayroon kang kagalakan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi kapag wala kang kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, paano mo ito masunod? Amen? Ikaw nga, kapag inutusan, tapos yung inuutos sa'yo hindi mo gusto, paano mo ito gagawin? Amen? Gawin mo man ito, pumapadyak ang iyong paa. Amen? Nakasimangot ang iyong muka. Ganun pong minamahal, kapag ang isang bagay, minamahal, na ginagawa mo, hindi mo gusto, at napipilitan ka lamang, minamahal, mahirap gawin, mawawalan ka ng kagalakan. Pero ang sabi dito, minamahal ko, joy in obeying God's commandments, minamahal, kinakailangan magkaroon ka ng kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Can you read it? Roma 7:22. Last verse na tayo, minamahal ko sa Roma 15:13. Ready na po ang ating mga awit at ating beloved instrumentalist. Praise the Lord. Sa aklat po ng mga taga-Roma, Kapitulo 7, ang talata po ay 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Amen. Lahat magsabing amen. Ito yung naman, ano sabi ni Apostol Pablo? Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos na may kagalakan sa kanyang puso. Ganun dapat ang lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Kapag inutusan tayo ng ating mahal na Panginoon, kapag nangusap sa iyo ang Diyos, gawin mo ito ng may kagalakan. Amen? Sapagkat ang Diyos, minamahal ko, may kagalakan din, minamahal ko, nang ginawa niya ang kaligtasan para sa atin. Sabi dito, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Lahat magsabi yung praise the Lord. Kailangan natin magalak, minamahal, sundin ang kalooban ng ating mahal Panginoon. Kaya itong taon ito, minamahal, dapat pag-ibayuhin natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Ano sabi ng last verse? Roma 15:13. Dito po sa mga taga-Roma, kapitulo po ay 15 at ang talata po ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lahat magsabing amen. Kaya naman, puspusin kayo ng Diyos ng buong pag-asa at kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya. Ito yung ibibigay ng Diyos. Pupuspusin tayo ng ating malapang minamahal ng pag-asa at kagalakan, kapayapaan sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya napakapalad natin mga minamahal sapagkat mayroon tayong Diyos na tapat, na pinaglilingkuran. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran minamahal. Ang sabi rito, upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya walang dahilan para ikaw ay malungkot. Walang dahilan, minamahal. Kahit may karamdaman ka ngayon, huwag mo ikalungkot yan.
Dahil kahit may karamdaman ka, kaya kang dalhin ng Diyos sa kanyang kinaroroonan na ang kanyang pangako pagdating doon, wala ng karamdaman, wala ng iyakan, wala ng kalungkutan, wala ng problema, wala ng pagsubok. Sapagat ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay Diyos na tapat, hindi nagbabago. Yan po minamahal. Kaya manapay tayo maging maligaya, masaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating mahal na minamahal. Awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. What a people God have I. Hallelujah. Habang inaawit natin itong minamahal, makipag-ugnayan ka sa ating mahal na Panginoon. Kausapin mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. I come before your throne of grace. I'm blessed in your presence. In fullness of joy. In worship, in wonder, behold your face. Sing what a people God. Oh, hallelujah, hallelujah. What a people God. What a people God. What a people God. Purito Diyos. What a people God. You are faithful in every way. Yes, there is Jesus. Itaas natin minamahal ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. The song, you're the big one. The song in the night. In the shelter of your wings. Hear my heart reply. Singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. Oh yes, there is Jesus. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Oh Lord, oh surrender in peace from heaven. Let the comfort of those who suffer. With the comfort you have given, I will tell of your great love for us, Lord, as I live. Singing what a faithful God have I. Hallelujah. What a faithful God, oh God. Hallelujah, Jesus. What a faithful God. Amen, hallelujah. What a faithful God. Faithful in every way. What a faithful God. There's Jesus. What a faithful God. What a faithful God. You are faithful. Hallelujah. Bangoy na mahal. What a people God have I.
mayroon tayong tapat na Diyos na pinaglilingkuran. Kung mauunawaan natin minamahal ang mensahe ng ating inaawit, sinasabi, Panginoon, lumalapit ako sa trono ng iyong biyaya. Nasumpungan ko ang kapahingan at kagalakan ng iyong presensya. Sa pagsamba nakikita ko ang iyong mukha. Aawitin ko na mayroon akong Diyos na tapat. Mayroon akong tapat na Diyos, Diyos na tapat sa lahat ng bagay. Ang awit ko sa gabi sa kanlungan ng iyong pakpak. Pakinggan mo ang sagot ng aking puso. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan mula sa langit. Hayaan mong alawin ko ang mga nagdurusa sa kaliwa na ibinigay mo. Sasabihin ko ang iyong dakilang pag-ibig habang ako'y nabubuhay. Aawitin ko na mayroon akong isang Diyos na tapat. Mayroon akong tapat na Diyos. Diyos na tapat sa lahat ng bagay. Patuloy nating papurihan ang ating mahal na Panginoon. What a faithful God have I. Hallelujah. Yes, there is Jesus. What a faithful. Maggalak ka na mayroon kang Diyos na tapat na pinaglilingkuran. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, glory, hallelujah. Amen and amen, hallelujah, Jesus. What a faithful. What a faithful God. Faithful. Hallelujah, Jesus. What a faithful God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ikaw na Diyos na tapat. Hallelujah. What a faithful God. You are faithful. Amen, amen, hallelujah, 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 there's Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory, glory, glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal at minamahal. Yan ang Diyos na ating pinaglingkuran. Isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay. Na bagamat tayo nagkukulang, tayo nagkakamali, nagkakasala, nariyan ang ating tapat na Diyos na palaging tumatanggap sa lahat ng ating panunumbalik sa ating mahal na Panginoon. Tayo sama-samang manalangin, minamahal para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Opo, dakila at mapagpala namin Diyos o manaming banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Minsan pa mas una pa lang yung namahal ginagawang pastor natin yung mga anak. Nagkita mo Diyos. Hallelujah. Ang pangilangan ng bawat sa amin, batid buong ninanasa ng aming mga puso. Mahal Panginoon, batid buong nilalaman ng mga isipan. Mahal po, nakikita mo ang lahat ng pangilangan ng Diyos. Ito man ay kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, pagkalaya sa mga bisit kahinaan, kalakasan katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Diyos. Ipagkaloob mo sa bawat sa amin, panghawakan mo kami, mahal Panginoon, Diyos. Hallelujah. Natin sa pagbabalik kami, patuloy mong masumpungan. Gumagawa ayon simbal kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Special namin idinadalangin, beloved Almeida family, the beloved children of Diyos. Hallelujah. Patuloy silang panghawakan.
Patuloy mo silang gamitin sa spiritual na kailang patuloy na pangunahan yung gawain iniatang sa mga balikat o Diyos, sa po ng lahat mga kabalikat ng mga manggagawa, mga ngaral, lahat kapatiran, patuloy na nakaging kabalikat ng ibalang gawain ng Diyos. Patuloy mo pala yung bawat sa amin, mahal pa noon sa pangalan ng pinakamamahal pa yung susite po ang aming samot panalangin. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Punin natin dakalan Diyos minamahal. Sama-sama natin kasap lahat ng uri, demon, karamdaman, kahinaan, palulpaypay, kawalang pananampalataya. Sama-sama natin itong palayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaliwang kamay, mga kapatid, patong sa ating katawan na kung saan naroong karamdaman, kanang kamay at sa ating ulo. So Lord, ang padakila at panang namin Diyos, sa dakila at magpapalaya ang pangalan. Sama-sama namin pinalalaya, sinasoy lahat ng uri ng demonyong karamdaman, sakit sa puso, ulcer, leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, I command you, cast out right now in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Demons, problems, sicknesses, infirmities, diseases, I command you, cast out right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problem solved. Biases begun in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin dagalan Diyos minamahal bilang pananampalataya mga kapatid tayong lahat ay tumayo. Itaas natin minamahal natin dalawang kamay. At tayo pong minamahal itatalong 3 beses. At sisigaw 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Let's jump the times minamahal and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin minamahal ang ating pinakamamahal pa yung Jesus. God bless you minamahal. Tayo po ay muling makapambalik sa ating mga puan. At tayo pa ay minsan pang makapaginig na ating mga announcement.